Magandang umaga. Good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre from Region 1 to Region 12. Hoy, good morning at magandang umaga. But anyway, nung nakaraang Lunes ay medyo naputol tayo no? Naputol tayo dahil nga po dun sa nagkaroon tayo ng technical problem. But anyway, ay ipagpapatuloy natin yung nga tinatalakay natin regarding dun sa mga kababayan natin. But anyway, bago po ako tuluyang magpatuloy, ay nais ko muna pong bumati, no? Batiin ng aming boss na si Tita Mel. At syempre, ang aming pong executive officer na walang iba na makakasama ko ngayong araw ng Miyerkules ay walang iba kundi si Sir Chot. Good morning. At syempre kay Kuya Hill. Good morning. At syempre ganun pa man, ay binabati ko rin po yung mga OFW natin na talaga namang namomroblema pagdating po sa kanilang mga bagahe. From Oman to Kuwait at sa loob ng sa buong Middle East, no? Sa sakit ng ulo na ibinigay ng Kabayan Cargo at ng Luz Bimin na to sa ating mga kababayan, masaya. Alam mo, sa totoo lamang, napakasaya ng Pasko at bagong taon sapagkat ngayon pa lang nararamdaman na natin na kumbaga nafe-feel na natin no, nafe-feel na natin yung kasiyahan. Bakit? Kasi hindi na tayo kumbaga napagtagumpayan. Tama ba ako, Sir Chot? Napagtagumpayan natin itong pandemya na dumaan. Alam mo, napakalungkot kumbaga, no? Napakalungkot ng mga nagdaang taon dahil nga hindi nila alintana yung Kapaskuhan, 'di ba? Yung kanilang bagong taon. Hindi lang po 'yon, no? Hindi lang po 'yon. Meron pa tayong mga kababayan na lumalaban ngunit nasawi, 'di ba? Marami tayong pinagdaanan last na pandemyang ito. Pero anyway, dahil nga sa napagtagumpayan natin, syempre itong Paskong ito kasama ang pamilya, hindi na tayo nag-uusap na naka-face mask. Hindi na tayo mga ninja, kumbaga. Hindi na tayo mga ninja. But anyway, good morning sa mga OFW natin diyan sa Oman, sabi niya, si Kakanin sa Oman, parang masarap yata yung kakanin sa Oman, no? May bagong gawa na pala na kakanin sa Oman. Kung ganyan, dapat wag mo palang ipapadala. Oo, wag mo palang ipapadala dito, baka hindi makarating sa akin yung kakanin sa Oman, lalo na dyan sa Kabayan Cargo na yan, wag mo ipapadala, nako po. Baka matulad tayo sa costume. Sabi niya, isa po ako sa 1 year and a half na, sir. O isipin mo, isang taon at kalahati. Talaga naman, oo. Isang taon at kalahati na yung kanyang bagahe, hindi pa rin natatanggap. Alam mo sa totoo lang, nung nakaraan lang natin na tinatalakay namin ni Sir Chot regarding dyan po sa mga shipment na yan, hindi ko maintindihan kung sino ba ang may kasalanan. Sabi nga niya, sobrang stress na. Kawawa naman mga apo ko, nag-aantay, bulok na ang laman. Isipin mo 'yon, 'di ba? Kumbaga sa Sir Chot, ng damdamin, no? Kasi nga magpapasko, 'di ba? Magpapasko pagkatapos ganun pa malalaman mo. 'Di ba? Wala ka puso-puso, Pilipino ka pa naman din. 'Di ba? Sabi niya, good morning po, Sir Fernan. Sabi ng tart ko, good morning po, Sir Fernan.
Shoutout naman dyan, watching from Pasay City. Oy, good morning sa mga taga Pasay. Good morning kay aking Lulu at sa aking at kay King. Good morning. Ha? At syempre doon sa doon sa mga Barangay 193. Ayun, good morning. Doon din sa mga new elected official ng Barangay 193. At especially doon po sa doon sa aming Kapitan Mike Dawal na nakabalik sa kanyang pwesto. Ibig sabihin, malaki ang naiambag, no? Malaki ang naiambag ng aming kapitan sa Barangay 193. Pero sana doon naman po sa mga baguhan na nanalo, abay suportahan na lang natin ang ating kapitan para po sa ikagaganda ng Barangay 193. Hindi lang po 'yon. Ha? Para po matulungan pa natin yung ilan sa mga constituent natin. Okay? Alam mo talagang sa totoo lang kumbaga sa para bang ang dating sa akin ito eh. Ang dating sa akin para bang hindi ko maipaliwanag sa aking sarili kung bakit kailangan gawin ng isang tao sa kapwa mong OFW na ganun ang mangyayari. Di ba? Oh. Sabi nga, pawis at pagod ang laman ng karton na yan, sir. Sobrang sakit sa dibdib na araw-araw iniisip na pera na inipon-ipon now. Hindi nakakadating. Sana po matulungan nyo kami. Isipin mo, di ba? From Oman, ito. From Oman to Philippines, papunta sa Elizalde Broadcasting yung paghingi ng tulong ng ating mga OFW. Nasaan? Nasaan yung sinasabing sila ang bagong bayani? Di ba? Kasasabi nga lang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kayo ang mga bagong bayani. Bakit nga masasabing bagong bayani? Kasi malaki ang naitutulong ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Di ba? Oh. Pero ilan na ang container na nabubulok dyan sa loob ng Port Area Manila? Sabi ng aking partner, yung aking partner na si Dens Tonelian Solyap. Sabi niya, shoutout nga. May nga pa. Pa-shoutout nga. Parang pa-shoutout nga. Barangay 369, Chairman Manolito Calanta. Kalyanta ba to? Kalyanta? May ano pa no? Pa-shoutout nga. Parang para sausawer. Halos ang gabi gawin ding araw para lang kumita tapos mauuwi lang po sa nakita mo? 'Di ba? Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin po malaman kung bakit kailangan tumagal ang mga container diyan sa custom. Diyan sa Port Area Manila. O baka naman kailangan pa ng pastillas at imbutido. alam mo kasi Sergio, pag-uusapan ng pastillas kailangan, pero hindi na pastillas ngayon parang lumalaki na, imbutido na Hindi kaya nagkakaroon ng sabuatan. Ito magandang magandang kumbaga sa napakagandang itapik, kumbaga. Napakagandang itapik na sana baka magkaroon ng sabuatan sa loob ng custom kasabay ang forwarder. Hindi kaya
O sige, ganito na lang. O, sasabihin nung Bombay, gusto mo, labas ko kumot mo, ganda mo, bigay mo. Di ba? Ganun yan eh. Kumbaga sabi nga ni Bombay imekos-mekos na natin. Imekos-mekos mo na yan. Gusto mo magandang kumot? Magandang bigay kumot? Kailangan maganda din ang bayad, maganda din ang bigay. Hindi na kayo, hindi na po kasi ang pagdating mo doon sa bahay sa Oman na mga kababayan natin, maganda ang pakiusap mo. Sa akin ka magpadala ng bagahe nyo, Lahat kayo nandirito sa isang, kumbaga sa isang, ano ba tawag dito? Sa isang slot o isang building. Ako nga hawak sa inyo ng mga bagahe ninyo. Makakarating yan. Sabi ni Dens, watching for you kapatid. Go, ambalusin mo yan mga kostong. Mga kostong, Di ba? Hindi ko nga kasi nga para bang sino ba? Sino ba yung tao? Ayun, ito kasi pinahanap ko na, tinatanong ko na. Kung sino yung umahawak talaga ng mga shipment diyan sa Port Area Manila para sa mga boxes na yan ng OFW. Eto, meron po akong telephone number at meron din po telephone number ang aming studio para po ma-contact nyo. Gusto nyo muna yung number ko munang ibibigay ko sa inyo. 0929-743-9489. Pakitandaan nyo, Kung nakikinig man po, ang umahawak dyan sa custom ng mga shipment na yan, Sir, Madam, meron po akong telephone number para po malinawan ng ating mga OFW natin kung saan napunta yung kanilang mga boxes na halos 1 taon at kalahati na hindi pa natatanggap ng kanilang mga pamilya. Happy New Year! Di ba? Sabi nga ni Kakanin, dami ko na pong pinuntahan dito, police costume dito, pero wala pong nangyayari, sobrang sakit na. Bali wala embassy, di kami matulungan. Kahit mismo may-ari ng company, deny na close na daw po kaya po si Kabayan, nariyan na lang daw po ang tanungin. Si Kabayan na lang daw po ang tanungin. Di ba? Isipin na lang po ninyo. Kayo po mga nandiyan dyan. Kayo po mga nandiyan dyan sa costume. Di ba? Nakakaawa naman po itong mga kababayan natin na sinasabi nga niya na dugo at pawis ang kanilang pinuhunan sa pag-iipon para mailagay lang dyan sa box na yan at ipadala dito sa Pilipinas sa kanilang mga pamilya. Di po ba? Pero pagdating dito, enuknukan ang problema. Isang damukal na problema ang inaabot. Kasi ang isang bagahe, parang kamag-anak din Iniisip mo kung ito ba'y natanggap na, ito ba'y nakauwi na, di ba? Ito ba'y nakauwi na? Ito ba'y natanggap na ng aking pamilya? Nakauwi na ba ito sa aking tahanan? Di ba? Kasi pagdating mo sa custom, maghahanap ka Sino yung consignee? Sino naglalabas ng shipment? Di ba? Sino nagpo-proseso? Di ba?
At pagkatapos nun, eto pa. Pagdating po doon, nagbabayad sila ng tama, nagbabayad sila ng shipment, nagbabayad sila sa forwarder, at pagkatapos, ang sasabihin lang sa kanila, ma'am, ako na po ang bahala, ayan nyo't matatanggap. Matatanggap po ng pamilya ko. Hindi ng pamilya mo. Pamilya ko ang tatanggap. Eh baka kako lahat nga ngayon, isipin mo, 1 taon at kalahati, hindi natatanggap yung bagahe. O so ibig sabihin, 1 taon at kalahati rin na nandoon na sa loob ng ano yun. O, yung kape, kulay brown, itim na. Sir Chot. Eh kung may Toblerone, iba na yung pangalan, Tablaron. Tablaron ang pangalan. Oh. Di ba? May maraming maraming Kapernan. Hindi kasi hindi po nagbayad na po kami. Nagbayad na po kami ng tama para makarating sa aming pamilya. Para makarating sa aming pamilya. Ang masakit pa po, di naman alam kung saan na nga ang bagahe namin. Ayon. Di ba? Nasaan na nga yung bagahe? Oy, kabayan! Naturingan ka pangalan mo, kabayan. Bugok. Bugok. Nasaan na nga yung bagahe? Oy, kabayan. Naturingan ka pangalan mo, kabayan. Di ba? Alam mo maraming bagay na katanungan pagdating dito sa ating bayan. From Middle East o saan mang sulok ng mundo na OFW na nagpapadala ng bagahe papasok dito sa atin, hindi ko alam pagdating dito sa custom, abay pahirapan ilabas. Para bang ipinakulong mo si bagahe, pagdating dito may piyansa. Di ba? Kaya yung ating naman mga kababayan na umaasa na matatanggap yung kanilang bagahe. Masakit ang sinasabi pagdating sa ating bansa. Nadadamay kumbaga dahil sa mga impokrito, 'di ba? Impokrito, yan yung mga term impokrito na tao. Kasi isipin mo, dito lang sa Oman, ito sasabihin ko sa inyo. Dito lang po sa Oman na matagal ko nang ibinabalita at matagal nang humihingi ng tulong, na matagal na ring umaasa at matagal na ring naghahanap ng katanungan at naghahanap na rin ng katarungan. Para sa kanilang mga bagahe, parang masakit pa ang bumabalik. Ang hindi nila alam kung saan sila lalapit. Ang hindi nila alam kung saan sila dapat pumunta. Pero isa lang ang tanong at isa lang din ang kasagutan. Sila po ang mga bagong bayani, overseas Filipino workers na malaki ang naitutulong sa ekonomiya ng bansang ito. Diba? Sabi nga ni Kakanin, talagang sobrang sakit.
Hay. Eto pa, 'di ba? Maraming Kapernan, meron pa pong isang ano rito, meron pa po akong ito pong diyan po din po sa Subic Port. Dito po sa Subic Port. Oh, at sino naman 'tong mga tao na 'to na may anomalya sa mga shipment na mula sa importer at processor? Oh? Mga sabwatan sa ahensya, iyan na. 'Di ba? Oh. Pero meron tayong meron tayong isa sa mga mamahayag diyan. O meron din tayong mga kasamahan, no? Sabi nga nila marami nga daw ang sabi nila, no? Marami daw nakikinabang diyan. Marami nakikinabang daw diyan. Merong weekly, merong 15:30, merong tuwing Biyernes, merong buwanan. Ako taunan. Taunan ko kayong susumbatan. Ha? Oh. Baka nga nauuso na yung, baka nga, sa bagay, matagal ng issue yung tinatawag na Tara. Tara na. Tara na kay Eddie. Eddie si Eddie. Tara kay Eddie. Di ba? Oh. Tara kay Eddie. Uso na yung, nako. Di ba? Oh. Mamayang gabi, pag-uusapan din po natin. Ha? Siguro ito, mga darating na susunod na programa, pag-uusapan din natin. Lahat ng gambling. Lahat ng gambling o yung Republic Act 1602. Ha? O RA 1602, pag-uusapan din natin yan. Ha? Sa labas ng Metro Manila, sa bawat region, sa bawat lungsod, pag-uusapan din natin yan. Ha? Kasi nandiyan naman si yung ating PNP chief na masipag. Ha? General Acorda. Nandiyan dyan. Ha? Nandiyan naman Pag-uusapan din po natin yan. Ha? Gusto ko lang pong iparating itong problema ng ating mga OFW sa mga kinauukulan, ha? Na nakikinig at nanonood ng live na to sa Elizalde Broadcasting. Hindi lang po yan. Pwede nyo rin po kaming tawagan anytime sa aming landline. Ha? 8820-3805. Inulit ko. 8820-3805. Pwede rin kami meron din po kaming cellphone number. 0999-710-6898 para po kung gusto nyong makisali, gusto nyong makisama o magbigay kayo ng suwestyon. Suwestyon. At gusto nyong sausawan sa pinag-uusapan natin ngayon at sa ating tinatalakay ngayon, pwede nyo po kami diyan. At dito rin po sa aking programang Alerto Balita, i-type nyo lang po sa inyong mga Facebook account yung Alerto Balita at mapapanood nyo na po ako live via Facebook. I-like nyo na rin kami. I-like nyo kami. I-subscribe nyo kami sa aming mga YouTube account, no? Ipakipindot na rin po yung notification bell para po updated kayo, para po updated kayo sa mga programa ng Elizalde Broadcasting at updated din kayo sa programa ng Alerto Balita. Di ba? Oh. Sabi niya, magpapasko na naman, sir. Pasko na nag-aantay ang pamilya ko sa bagahe.
Aray ko. Ibig pong sabihin, nakarating na po yung isang Pasko, ngayon magpapasko na naman, nasaan na po si bagahe? Diba? Kasi yung bagahe, nagpapasko sa loob ng container. Abay, bulok-bulok na. Diba? Pagdating po dyan sa Subic Port, meron ding anomalya. Diyan po, pagdating po daw dyan sa mga importer at processor. At may sabuatan pa sa mga ahensya sa loob. Alam kaya ni Commissioner Rubio yung nangyayari? Sa bagay, kapapalit-palit lang ng commissioner natin. No? Kumbaga sa hindi niya pa alam yung mga kalakaran o anumang bagay. Pagdating po dun sa mga nangyayari, no? Doon sa loob ng ahensya, no? Sabi niya, opo sir, 2 Pasko na wala. Sipin nyo. 2 Pasko nang wala yung kanilang mga bagahe. At ang may kasalanan, si Kabayan Cargo. At tinatanong nila kung nasaan ang opisina ng Kabayan Cargo dito sa Pilipinas, Nga si Kabayan. Ang ganda ng pangalan, no? Kabayan. Hindi po si Kabayan Noli, yung dating Vice President natin, hindi, Ang pangalan po niya Kabayan. Pag dinugtungan mong cargo, gawin na lang natin Kabayan. Masama ang tunog, Kabayan o gag. Tama ba? Kabayan gago. Cargo. Ngayon, pagdating dito sa custom, eto pa, yan na naman po ang problema. Ay, nako. Ngayon, eto. Kung di po ako nagkakamali. Ang pangalan pala nitong may-ari ba to? Si Brian Manson. Masunog ka na. Brian Manson. May-ari ba to? Ano ba to? May-ari ba to? Forwarder ba to? Ano ba to? Consignee ba to rito sa Pilipinas? Ano ba to? Ayun. Ito pa lang si Mr. Brian. Si Mr. Brian masunog ka na. Manson pala. Brian. Si Brian Manson pala. Siya po ang nagpipick up ng mga bagahe namin dito sa Oman. Ayun. Siya pala yung kumukuha ng mga bagay sa Oman para dalhin dito sa Pilipinas. Abay, Mr. Brian, nasaan yung mga bagay ng ating OFW? Saan mo dinala? Baka punong-puno na ng bagahe yung bahay mo rito sa Pilipinas. Kung baka may mansion ka dito, baka nandun yung mga bagahe nito. Pero sa totoo lamang, meron po nagparating sa akin. Meron daw pong isang tao na talagang umahawak. Diyan po sa custom, meron pong isang taong umahawak diyan
para sa mga bagahe na dumarating dito. Yung mga container na dumarating dito, meron po talagang umahawak na isang tao dyan. So, kukunin ko lang at aalamin ko lang ang pangalan. Pero, nalaman ko na po at nag-ano po ako sa kanya bumati ako sa kanya ng magandang umaga at nagpakilala po tayo. Pati po yung aking programa, abay wala pa po siyang reply. Pero nakuha ko na po yung kanyang pangalan. No? So susunod, tatawagan ko po siya, tatawagan ko po kayo para po malaman ko kung ano na po ang kaganapan at kung ano na po ang nangyari dyan po sa sinasabing mga shipment na yan at ng ating mga kasamang OFW, no? Kasamang OFW para sa mga bagahe. At syempre, binabati ko rin po yung isa nating kasamahan sa pamamahayag at isa rin pong media na walang iba kundi si Jeff Balsa, no? Si Jeff OFW AGB. Ayun, ha? Siya po yung isa sa mga tumutulong sa ating mga OFW, no? Yung mga taga-Oman, mga taga-Kuwait, lahat po kayo, no? Huwag po kayo mag-alala. Meron pong tumutulong sa atin na si Mr. Jeff Balsa, no? Isang media rin. Actually, nanggaling na po siya ng Senado, nanggaling na po, ewan ko kung ano na nangyayari. Pagdating sa Senado, parang hindi rin napapansin yata ng ating mga, sana po mapansin, no? Mapansin yung inaing ng ating mga kababayang OFW, no? At mapansin din po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga tao dyan sa loob ng custom at kung sino po yung mga tao na dapat na lapitan at kausapin para po malaman yung mga ilang container na hindi na ilalabas dyan at ano po ang nagiging problema. So darating po yung time na siguro matatawagan po natin yung tao na pwede natin makausap regarding dyan po sa nangyayaring na-hold ng mga container. Kapernan, kundi po ako nagkakamali, may higit o kumulang na na 52 container. Ayun. 52 container, 52 na container ang hindi pa nailalabas sa Port Area Manila. Ayun. Ha? At kung sakaling hindi ito may nailalabas at tumagal na po ng matagal, mau-auction ang nasabing mga padala. Kana ko po, kawawang OFW. Naman. Ha? Sabi ni Kakanin, mahal naming presidente, mahal naming Bongbong Marcos, mahal naming Pangulo. Sana po matulungan nyo kaming mga OFW sa aming mga bagahe. Nako. Ang mga auction ng nasabing mga padala, kawawa naman ang ating mga, nako, kawawa nga talaga. Pag na-auction na, wala na talagang tuluyang wala na yung bagahe, Sir Chot. Dahil na-auction na Ang tanong lang doon, ano ba ino-auction? Yung isang buong container. Tama ba? Kasi, kumbaga sa pag sinabing auction, pag isang container, pangkalahatan. Di ba? Pangkalahatan yon, ibig sabihin. Kung 52 container yun nandiyan dyan, abay, ano pang aasahan kung na-auction na yung iba? Di lalo na yung mga nagpadala ng mga ilang taon na, katulad nitong si Kakanin, 1 taon at kalahati nang nawawalang bagahe. Paano kung napasabay na po sa auction? Di tapos ang ating mga OFW. Nararamdaman nila, no? Paano
Paano na lang yung kanilang pamilya natatanggap dito na umaasa na may pinadala ang kanilang anak na nagpapakahirap at nagtatrabaho doon sa Middle East. Di ba? Oh. Meron pa nga rito, Kapernan eh. Meron pa nababalita. Oh, nakita mo. May nababalita pa nga ho rito. 1.5 million sinolo ng isang tao. 1.5 million? Eh, ano yung bigayan sa ano? Bigayan doon sa ano? Bigayan? Para sa ano yung para sa sigurado ko yung 1.5 mil para sa grupo 'yon. Eh paano si Eddie? Eddie ako. 'Di ba? Eh paano na si Eddie? Eddie Serchot, si Eddie Fernan. 'Di ba? Paano na lang yung nako Eddie? Aba sinolo daw. Sino kaya 'to? No? Sino kaya 'to? Napakaano naman ito? Bakit naman nagsusulo ka? Ha? Ayun, may tawag doon. SP. Tama ba SP? No? SWA. may pagka-Chinese din eh, di ba? May pagka-Chinese eh. Ang apelido niya, di ba? Ang apelido siguro niya, SWA, ang pangalan niya, SWA. Di ba? Apelido niya, Pang. 'Di ba? Oh. Chinese eh. Siguro Chinese ang pangalan nito, kaya ang pangalan niya Swa, apelyido niya Pang. Swa Pang. Parang ang sama ng tunog. Ang sama ng tunog ng pangalan mo. Meron pa po tayong 6 na minuto. 6 na minuto para magpaalam at para ipaalam sa ating mga ahensya. Alam mo, Mr. Swa, Pang. Abay, sino kaya itong tao? Alamin nga natin. Kung di po ako nagkakamali, sa loob din dito ng custom. Ha? Ito siguro, nagtatrabaho sa loob ng itong si Mr. Swa, Pang. Nako. Nagtatrabaho din, no? Nagtatrabaho rin sa loob ng custom. Grabe ka ng Mr. Swa. Ha? Sa susunod nga yung sa aming mga studio, inaayos lang kasi ni Sir Chot eh. Baka sa susunod nito, meron na kami mga tugtog dito. Hindi lang tugtog. Gusto ko may tugtog tayo rito ng Mr. Swa. Pang. Ha? Alam mo, Mr. Pang. Tanggalin mo na yung pangalan. Pangit na tunog eh. Alam mo, Mr. Pang, bakit naman sinosolo mo yung 1.5? Paano naman si Eddie? Diba? Ikaw talaga, Mr. Swa, oh. Miss Swa. Lalaki ba to? Sabagay, kung babae naman to, Miss Swa. Diba? Miss, pag Mr., diba? Pag lalaki, Mr. Pag babae, Miss Swa, Pang. Ulam, Miss Swapang. Miss Swapang at saka Mr. Pang. Alam mo, naku, talaga naman, oh. At siyempre, good morning kay Miss Gracia Billato. Ayun, good morning. Nanonood po siya. Good morning. At siyempre, binabati ko rin po and congratulations the meeting of Police Patrol Multiplier. Ayun, yung mga anti-crime, PPT MAC. At ang PPT MAC Media Officers, congratulations sa ginanap pong meeting di ako nagkakamali.
nung Monday, nagkaroon po ng meeting ang PPTMAC. No? Nagkaroon na po ng meeting ang PPTMAC. So binabati natin yung mga officers ng PPTMAC Media na walang iba kundi si Miss Adi and Miss Carmela. Na mga officers po ng PPTMAC Media. Congratulations and congratulations din po do sa mga national officers ng PPTMAC. No? Kapernan, isang ano to? Ano na to eh? Si ano to eh? Sino ba to? Si Police Colonel. Police Colonel Abong. Ha? Matagal na po pala tinanggal ito ng pleb. Pero nakapwesto pa. Ano na to, naging issue na to eh, no? Naging issue na to. Isipin mo, tinanggal ka na, nakaserbisyo ka pa. 2 minutes, oy. But anyway, so maraming salamat po do sa mga do sa mga sumuporta. Doon po sa mga doon po sa mga kababayan na OFW na lagi nakasubaybay sa atin from Oman, Kuwait, and all Middle East, around the world, na ating mga OFW. Saludo po ang Alerto Balita at saludo po ang Elizalde Broadcasting at saludo po kami ni Sir Chot sa lahat po ng OFW na nagpapakahirap dyan. Ayahan ninyo, ang programa pong Alerto Balita ay hindi po titigil hanggat hindi natin naaayos ang inyong mga bagay at kung saan nadala ang ating mga bagay. Ganon din po kay Mr. Jeff Balsa, yung isa sa mga kababayan natin na media na tumutulong para sa ating mga OFW. Lagi nyo pong asahan na ang programang Alerto Balita at Elizalde Broadcasting ay lagi po kaming nakasubaybay pagdating po sa ganitong sistema. At tandaan ninyo, sisikapin ko pong makausap kung sino man po yung tao na umahawak ng mga shipment dyan po sa dyan po sa port area Manila, no? Ang tabayanan po ninyo. At syempre, sabi ni Kakanin, God bless sir, start na naman po ng work. Salamat po, sana matulungan ninyo kami maparating sa dapat lapitan. Salamat po ulit. At maraming salamat din po sa lahat po ng OFW dyan sa Oman, sa Kuwait. Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat din kay Sir Chot dahil siya po yung nakasama ko sa loob po ng 1 oras na pagbabalita dito po sa Alerto Balita. At syempre, oy, Mr. Swa Pang. Ha? Kung sino ka man, abay, mag-ayos ka, ha? 1.5 million, ha? Paano si Eddie? Ha? O kung babae ka naman, Miss Swapang. Sama na tunog. But anyway, maraming salamat po. Magkasama-sama po tayo sa araw ng Biyernes. Ito po si Fernan Hota na nagsasabing magandang tanghali at lagi po tayo magdasal sa ating Panginoon. Lagi po nating ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. Magandang tanghali po.